Hello everyone and welcome back sa ating channel. Once again, ako si Jay, and for today's video ay pag-uusapan naman natin ang mga bags or baggages na pwede nating idala sa airport sa araw ng ating flight. So una na dito, meron tayong tinatawag na check-in bag, and pangalawa ay ang carry-on bags. Pero first of all, I just want to say thank you muna sa lahat-lahat po ng mga nanood at sa lahat po ng mga nag-like and view doon sa una nating video. Ito po yon, paano basahin ng boarding pass. Sobrang natuwa po ako sa support ng mga tao or sa pag-view sa video kasi bilang beginner na katulad ko, hindi ko sure kung yung po ba ay makakatulong or hindi, yung po ba ay magugustuhan po ng mga viewers natin or hindi. Pero for me, 1,000 view for 2-3 days, para sa akin, malaking bagay na po yon. And hopefully, magtuloy-tuloy po, and salamat po sa support ninyo, and for this video, I do hope na meron din po kayo mapulot na konting aral or at least man lang meron tayong konting tips na matutunan dito sa video na ito. Ayan, so umpisahan po natin sa check-in bags. Ano nga ba ang check-in bags? Yung check-in bags po ay yung mga malalaking maleta na kung saan pwede nating lagyan ng mga damit, ng mga malalaking liquids, ng mga kung ano-anong mga souvenir kung nagbabakasyon man tayo, or kung anong malalaking bagay or gamit na hindi kasya sa carry-on bag natin pag magmamigrate tayo or or pagtitira tayo sa ibang bansa, at kung ano-ano pa. So, an example is itong kulay blue na suitcase sa likod ko po. So, ang itsura po niya ay ayan. Isang check-in bag po ay pwede nating i-drop off pag nag-check-in tayo sa airport, habang kausap natin yung check-in agent, or pag nag-check-in online po tayo ay pwede nating i-drop off sa baggage drop-off counter. Pero kung hindi po kayo sigurado, I would suggest nasa airport na lang po kayo mag-check-in para lahat po ng katanungan ninyo ay masagot ng mismong tao. Pero kung medyo experienced naman na po tayo at sure po tayo na okay po yung magiging laman o yung mga laman ng ating bags, then feel free to check in online and save yourself a hassle, and then mag-baggage drop-off na lang po tayo pagdating natin sa airport. Next naman po na pag-uusapan natin ay ang weight restriction, or tinatawag na kung ano yung bigat na allowed or na pwede para sa mga maleta na katulad nito or mga check-in bags na katulad nito. Ayan. So, kung bibili po tayo ng ticket sa airline or kung saan man tayo bibili ng ticket, meron po lagi dun sa printout or dun sa online confirmation na isasend nila sa inyo. Nakasulat po doon kung ilan ang allotted or allowed na bags or check-in bags na pwede ninyong dalhin. Bale, dito po kasi sa Canada, for example, allowed ka ng dalawa pag yung long haul or transatlantic na flights ang pinupuntahan mo. Tapos may mga iba naman na destination kung saan wala silang allowed na check-in bag. So, babayaran mo bawat check-in bag na dadalhin mo. Pero since sa mga viewers natin at karamihan sa atin ay nagta-travel sa pangmalayuan or transatlantic or yung talagang international flights, normally po yan ay allowed po tayo ng dalawang standard check-in bags. Ano po ba yung standard check-in bags? Ang standard check-in bags po ay ang isang ordinaryong or very traditional na maleta na katulad nito. Ang bawat isa po dito ay allowed ng up to 23 kilograms or 50 pounds na sinasabi. Bale, bawat airline medyo iba-iba yan, pero in average or yung pinaka-standard ay 23 kilograms po or 50 pounds. Yan po, kasama na po yung weight or yung bigat mismo ng maleta habang empty siya, or kahit empty siya, dapat alam nyo kung ano yung kilo niya na empty para alam nyo exactly kung ilang kilo lang ang pwede nyong ilagay sa loob niya. Para in that way, hindi na kayo magkaroon ng overweight na sinasabi at magbayad pa ng extra or ng overcharge na sinasabi pag nandun na kayo sa airport, kasi siguradong mas mahal yon. Unless, syempre, ahead of time, alam nyo na mag-exceed kayo ng weight limit. So, prepared na kayo doon. Pero if you really don't want to pay anything, then i-follow po natin yung rule nila. Besides, dalawa naman po ang alaret, so bakit hindi yung isa puno, tapos yung lagay naman sa isa yung ibang gamit na dadalhin. Para in that way, hindi rin po tayo mag-incur ng extra charges. Marami na rin po ako nakikita na gumagamit ng box or karton. Kasi syempre, ito, kahit empty po itong bag na ito, first of all, meron pa rin po siyang weight. Ito by itself na walang laman ay aabot po ng 2 kilo. So kung meron po kayong weight restriction na kunwari 23 kilos lang,
at least 2 kilos ito. So, 21 kilos na lang yung pwede nyo ilagay sa loob. Whereas, kung gagamit po yung kayo ng karton or ng box, malaki na yung space na pwede mong lagyan, magaan pa siya kasi hindi siya masyadong mabigat by itself, kaya pwede niyong punuin siya up to 23 kilos. Meron din po yung mga gumagamit ng mga, yung, alam mo yung storage buckets na parang malaking-malaking Tupperware. Meron din pong gumagamit ng mga ganon kasi medyo magaan din po yun. Iti-tape na lang po nila siya ng maayos and also make sure na nasa according siya sa weight restriction ng airline na sasakyan ninyo. Lastly, ano po ba yung mga pwedeng ilagay sa loob ng check-in bag? Nakikita niyo naman po kung paano mag-impake ang karamihan sa atin or yung mga balikbayan box na video sa YouTube. So, same thing din po. Pwede po kayo maglagay ng damit, ng mga pasalubong, ng mga delata, ng mga tsokolate, ng mga malalaking pabango or malalaking liquids. Ilagay niyo po lahat. Okay lang po yun. Iwasan niyo lang po sana na magdala ng mga prohibited items katulad ng mga to. Kasi, syempre, una sa lahat, isa-stop nila yung bag nyo somewhere. Syempre, bubuksan nila yung bag nyo and they may make sure nila na safe po yun para mag-travel sa eroplano. Yun po yung trabaho ng airport security is to make sure na lahat na po ng bag na dumadaan ay nasa-search din po nila. Hindi man nila kailangan buksan lahat ng bag pero na-x-ray po yan. Kaya you make sure na wag po kayo maglalagay ng anything prohibited katulad nito doon sa loob ng check-in bag ninyo. Okay? Pero kung kunwari, meron kayong gustong like, for example, kitchen knives, yung set ng knives, or gusto nyo magdala ng malalaking gunting, yung mga ganun, pwede nyo ring ilagay dito sa check-in bag ninyo. Basta i-make sure nyo lang na hindi siya under sa prohibited items na tinatawag. And kung taga saang bansa man po kayo or nasaan man po kayo, bawat bansa po kasi meron silang specific aviation agency na nagpapatakbo or nagre-regulate ng airport security and ng airline security. So, i-search nyo na lang po sa Google, kunwari, Canada is this pair of scissors allowed sa check-in bag. Mga ganun. I-search nyo na lang po yun. Lalabas din naman po yun sa tamang website. Depende man kung nasa ampong bansa kayo. I hope na medyo nagkaroon pa tayo ng konting liwanagan when it comes to check-in baggages. And if ever man po na meron pa kayong mga katanungan or gusto ma-clarify na kaya ko naman sagutin, please do comment down below. And then, in that way, mapagkwentuhan natin. And hopefully na mabasa rin ng mga tao. Baka you never know, kailangan din nila yung sagot dun sa tanong nyo. And ma-share na rin po natin sa iba. Okay? So, ang next naman po natin na pag-uusapan guys ay ang carry-on baggages. Ito yung mga carry-ons or yung mga pwede nating dalhin ng mga bags sa loob mismo ng aeroplano. So, pwede natin yung dalhin with us. Okay? Ang isa sa pinaka-traditional na form of carry-on ay yung mga maliliit na suitcase naman na ganito or yung dihila, di kulong. Ganitong itsura. Okay? Ito yung pinaka-common type ng carry-on. Kasi syempre nga naman, dihila lang siya, tapos kung mailalagay ka doon, hindi mo kailangan bitbitin sa shoulders mo. So, hindi mo cargo yung bigat, in short. Okay? Yan yung pinaka-standard form ng carry-on. Kung saan, pati ito, syempre, may limit din naman pag ipapasok niyo siya sa aeroplano. In average, or kung karamihan sa lahat ng nakikita ko na iba't ibang airlines dito, at least sa Canada and sa Philippines, I think it's between 8 to 10 kilos ang pwede sa carry-on. Tapos, yung ibang airlines mas mahigpit kasi meron talaga silang tinatawag na sizing device kung saan kailangan ipasok mo yung carry-on mo doon at kailangan magkasya doon para mai-allow nila yung carry-on bag mo. So, be mindful of that. Kung saang airline man kayo sasakay, basahin niyo rin po doon sa confirmation letter or doon sa ticket na ibibigay sa inyo kung ano yung allowed na limit ng carry-on at ano yung mga sizes ng carry-on. And be very careful kasi ang ibang carry-on, kahit katulad nito, manipis lang siya, pero mahaba siya guys. And minsan yung gulong niya, hindi siya kasama doon sa, kumaga hindi siya nag-fit or pumapasok doon sa sizing device ng airline. So you have to be very mindful of that kung ayaw niyo magkaroon ng aberya or hassle sa airport. Okay? Ang isang form of carry-on as well ay pwede rin ay ang mga backpack. Diba? Pwede rin yung mga backpack na katulad nito or yung mga tote bags or yung kung ano-ano mga bags na pwede. Basta according sa size limit ng sizing device ng mga airline na sasakyan ninyo. And also, according sa weight limit
ng mga airline na sasakyan ninyo. Kasi I think dito sa Canada, karamihan ay 10 kilos ang standard na bigat. Pero sa ibang mga ultra low cost carrier, ibang topic na naman yan. And hopefully mapag-usapan natin yan in the future. And i-film din natin yan. Although, kung normal naman yung ticket na binili natin, kung kunwari, normal economy yung kinuha natin, or business, or premium, or whatever, allotted tayo guys ng isang carry-on baggage, which is yung stroller natin, or katulad niyan. And also, allowed din tayo ng isang personal item. So, ako pag nagta-travel ako, lagi ako may dalang carry-on na stroller, ganito. And also, a backpack. Okay? A backpack, katulad nito. Yan. So, dala ko itong dalawang to lagi. Kasi, kinoconsider ko yung backpack ko as my personal item and yung suitcase ko as my carry-on. Okay din po yon. Like what I said, depende po yon kung anong airline ang sasakyan ninyo. Kasi meron na mga tinatawag na ultra low-cost carrier kung saan bawat bag ay may presyo at bawat bag ay may restriction. So, alamin po muna natin yan bago tayo pumunta sa airport ha, kasi if not, baka mag-incur tayo ng extra charges or magbayad pa tayo ng extra and ayaw naman natin yon, di ba? Ang isang way din po ay kung sakaling konti lang naman yung gamit nyo or ayaw nyo magdala ng marami, pwede rin naman po kayo magdala ng backpack lang at saka yung mga ganito lang na crossbody bags or katulad ng stroller lang na ganito and crossbody bag. Mga ganun lang. Simple lang naman. Hindi nyo kailangan magbitbit ng maraming-marami. And also sa carry-ons niyo, i-consider nyo rin guys kung ano yung mga ilalagay nyo sa loob ha. Pag-uusapan natin to sa isang separate video, pero meron kasi mga liquid restrictions or kung ano lang yung pwede yung liquids na ilagay sa carry-on nyo per person ha. So kahit dalawa yung bag nyo, kung mag-isa lang kayo, per person yung liquid restrictions sa airport security, kung ano-ano mga electronics yung pwede niyong dalhin, and yung alam niyo ba na pag nagdala kayo ng sealed na laptop, kunwari brand new na laptop na gusto niyo iregalo sa kamag-anak ninyo, pagdaan yun yung security guys, bubuksan nila yung box. As in, bubuksan nila yon. So, hindi ko alam kung nag-change na yung rules ngayon, pero for sure, dahil nire-require nila lagi na ilabas ang laptop, bubuksan nila yung box na yon. So, since ayaw nyo rin naman siyang ilagay sa check-in bag ninyo kasi hindi nyo sure kung makakaarating ng maayos yung check-in bag ninyo since may brand new laptop kayo, always be mindful na ganun yung ginagawa sa security, na yung laptop na nilalagay nyo sa carry-on ninyo. And also kung ano-ano mga pagkain na pwede nyong idala sa carry-on bags niyo. Pag-uusapan din natin yan sa video natin, pero siguraduhin nyo na according siya pa rin sa limits ng airport security kung saang bansa man po kayo manggagaling. Okay? Ayan guys. So I do hope na kahit papaano medyo nagkaroon tayo ng konting paliwanagan kung anong difference ng check-in bag at carry-on bag. Hindi tayo nag-dig deeper kung ano-ano ba yung pwedeng dalhin sa loob ng bawat carry-on or bawat baggage natin. Pero pwede natin yung pag-usapan in the future videos na gagawin natin. Okay? Pero for now, once again, ang check-in bag ay ang mga malaking malatang katulad nito na i-drop off ninyo or dadalhin ninyo sa check-in counter at sila ang kukuha from there. At ang carry-on bags naman na pwede nyo dalhin sa loob ng aeroplano, pero maraming limits din ang pwede nyo lang dalhin dyan sa loob ng carry-on bags na yan. And I do hope na sana po nakatulong ng konti ito para sa inyong next travels. And kung meron man po kayong mga questions pa or mga isa-suggest, just do comment down below. And if nagustuhan niyo po sana itong video na ito, please do hit subscribe, like, and hit the notification bell para naman po maging aware pa po kayo sa mga next na videos natin. Thank you once again, and I hope you guys have enjoyed and happy travels!